Kaya ngayon, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa paglalakbay sa buhay ni Abraham dito. Nasa ikapitong pwesto na tayo ng buhay niya, ang Hebron. Andaan, si Abraham ay lumipat sa 10 iba't ibang lokasyon sa buong buhay niya. Ang ikapitong lugar na kanyang tiniran ay ang Hebron. Bumalik talaga siya sa Hebron sa huli, ang ikasampung pwesto rin sa huling pwesto. Kaya ang mahalagang nangyari rito sa Hebron ay ang pagpapakita ng Diyos kay Abraham sa anyong tao, ha? Yan ay tinatawag na theophany. Yan ay isang magarbong salita na maaari mong gamitin sa isang cocktail party. Alam niyo ba kung ano ang theophany? Malamang hindi nila alam, di ba? Ibig sabihin, ang Diyos ay nagpapakita ng hayagan, okay? Kaya nung panahon ng lumang tipan, bago dumating si Jesus sa mundong ito, ang Diyos, sa katotohanan, ay ilang beses ka nang naparito sa mundong ito. At lumitaw sa maraming nakikitang anyo, maging sa anyong tao. At nangyari ito rito sa Genesis Kabanata 18. Kaya bakit direktang dumating ang Diyos ng ganito kay Abraham? May dahilan naman siguro, di ba? Siya ay naparito upang gawin ang tatlong bagay. Ang unang bagay na gusto niyang gawin ay ang muling kumpirmahin o muling pagtibayin o ano pa man ang maaaring kahulugan ng salita, ang kapanganatan ni Isaac. Dahil ipinangako ng Diyos na ipanganganak si Isaac, hindi ba? At sa panahong ito, si Abraham ay 99 na taong gulang na. Kaya ipanganganak si Isaac sa susunod na taon. Kaya naparito ang Diyos upang muling pagtibayin ito. Sa huling pagkakataon, sabi ng Diyos, at sa pagkakataong ito ay naging napaka-espesipiko niya. Kung titingnan mo ang tekstong Hebreyo, ito ay napaka-espesipiko. Sinabi niya sa amin ang eksaktong petsa. Kaya ang teksto ay Genesis Kabanata 18, talatang 10 at talata 14. Dito, sinabi ng Diyos, sa takdang panahon, sa susunod na taon, sa panahon ng buhay, magkakaanak si Sarah ng isang lalaki. Kaya ang ekspresyong Hebreyo, merong dalawang ekspresyon dito. Kaya taya, which literal na nangangahulugang panahon ng buhay, at pagkatapos sa takdang oras sa Ebreyo ay Moed na nangangahulugang isang relihiyosong kapistahan. Kaya ang panahon ng buhay ay tagsibol. Okay, kung panahon, tagsibol ang tinutukoy niyan. Kaya ang sinasabi ng Diyos ay sa piging ng tagsibol, sa susunod na taon, ipanganganak ni Sarah si Isaac. Okay, ano nga ba ang piging ng tagsidol? Kung isa kang Hudyo noon, alam mo kung ano ang eksaktong ibig niyang sabihin. Paskuda, may tatlong pangunahing kapistahan sa Israel. Ang Pasko ay nangyayari sa panahon ng tagsibol. Ang kapistahan ng pag-aani ay nangyayari sa tag-aaraw na siyang susunod na linggo para sa atin. At pagkatapos, sa taglagas, nariyan ang kapistahan ng mga kubol o kapistahan ng mga tabernakulo. Kaya nang sinabi ng Diyos sa pista ng tagsiboy, sa susunod na taon, magkakaroon ng anak na lalaki si Sarah. Maiintindihan sana ni Abraham ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, si Isaac ay ipinanganak sa araw ng Pasko. Kaya naman, napakahalaga nito, hindi ba? Dahil ang Pasko ay isang napakahalagang kaganapan. Napakahalagang mga bagay ang nangyari sa Pasko sa buong kasaysayan. Ano ang nangyari sa pinakaunang Pasko? Pinalaya na ang Israel, hindi ba? Tandaan, ang Israel ay namuhay bilang mga alipin sa Ehipto at ipinadala ng Diyos ang 10 salot. Ang huling salot ay kung saan ang Diyos ay naglakbay sa buong Ehipto at pinatay ang lahat ng panganay na anak na lalaki ng tao at hayop sa lahat ng bagay. Tama ba? Maliban sa mga sambahayang may dugo ng kordero ng Pasko sa hamba ng pinto. Tama ba? Yun ang pinakaunang Pasko. Kaya sa pinakaunang Pasko na iyon, pinalaya ang bansang Israel. O maaari pa nga nating sabihin na sila ay ipinanganak. Ipinanganak muli, tama ba? Muling isinilang bilang isang bansa. Kaya ang Pasko ay ang araw ng kapanganakan ng Israel. Pagkatapos niyan, kung mas huli pa tayo sa panahon ng bagong tipan, ang susunod na mahalagang Pasko ay naganap noong 29 AD. Tama ba?
Nang mamatay si Jesus sa krus noong araw ng Paskwa, namatay si Jesus sa krus noong araw ng Paskwa. Nagkataon namang Biyernes noon, diba? Kaya tinatawag nating itong Biyernes Santo, ngunit ang araw na iyon, ayon sa kapistahan ng mga Hudyo, ito ay araw ng Paskwa, kaya namatay si Jesus bilang ating kordero ng Paskwa. Kaya tulad ng mga Israelita, kung ilalagay nila ang dugo ng kordero sa hamba ng kanilang pintuan, ang kanilang sambahayan ay maliligtas mula sa kamatayan. Tama ba? Daligtas ang kanilang pamanay. Ganon din, kung ilalapat natin ang dugo ni Kristo sa ating mga puso ngayon, nangangahulugan ito na papalayain tayo ng Diyos mula sa kasalanan at kamatayan. Kaya ang pinakaunang Paskwa ay ang kapananakan. Petsa ng Israel pagkatapos ay ang Paskwa na ito noong 29 AD ay ang pagsilang ng simbahan. Tayo ay isinilang sa pamamagitan ng dugo ni Heso Kristo, ang ating kordero ng Paskwa, tama ba? At lahat ng ito ay ipinahiwatig ng kapanganakan ni Isaac. Ipinanganak si Isaac bago pa man ang pinakaunang Paskwa, tama ba? Ngunit siya ay ipinanganak sa panahon ng kapistahan na iyon. Kaya ang kapanganakan ni Isaac ay naglalarawan sa kapanganakan ng Israel. Dahil minuno nila si Isaac, di ba? Ang kanyang kapanganakan ay naglalarawan sa pagsilang ng simbahan. At sa huli, ngayon para sa atin, ang kapanganakan ni Isaac ay naglalarawan ng kapanganakan ni Kristo sa ating mga puso. Sa mga huling araw, kailangan nating ipanganak si Kristo sa atin. Yan ang pangunahing layunin ng ating buhay pananampalataya rito, hindi ba? Si Isaac ang ipinangakong binhi, ang ipinangakong anak, nangako ang Diyos, kaya sino ang anak na ipinangako para sa atin? Si Kristo ay nasa atin, tama ba? Hindi si Kristo roon, dahil si Kristo roon ay walang kinalaman sa atin. Dapat si Kristo ang nasa ating. Kailangan nating ipanganak si Kristo sa ating. At ipinapangako yan ng Diyos. Mangyayari to. Kailangan natin itong hintayin. Kailangan nating ipagdasal yan. Kaya sa Galatia 1.15, sinabi ni Pablo, Galatia Kabanata 1, mga talata 15 hanggang 16, ganito ang sinasabi. Ngumit ng malugod ang Diyos na siyang nadbukod sa akin mula pa sa sinapupunan ng aking ina at tumawag sa akin sa pamamagitan ng kanyang biyaya na ihayag ang kanyang anak sa akin, ipinahayag ng Diyos ang kanyang anak na si Heso Kristo sa pamamagitan ni Pablo. Ayan nang makilala ni Pablo si Kristo sa daan patungong Damasco, siya si Saulo, tama ba? At sa kanya binago ang pangalan niya. Siya ay isa siyang ganap na bagong tao, hindi ba? Naging si Apostol Pablo at sinasabi niya na ang pangyayaring iyon ay parang si Kristo ay ipinanganak sa kanya. Kaya ibang-iba na ang naging pagkatao ni Paul, di ba? Naroon siya nung binabato si Esteban hanggang mamatay. Hawak niya ang damit ng mga taong bumabato sa kanya, di ba? At hinihimok niya sila. Sabi niya, oo, gawin mo. Patayin mo siya. Iyan si Saul. Pero nang makilala niya si Kristo, lubos siyang nagbago. Siya ay naging si Paul na isusugal ang sarili niyang buhay para ipangaral ang ebanghelyo hanggang sa mga dulo ng mundo, tama ba? Kaya sinasabi niya, si Kristo ay ipinanganak sa kanya, tama ba? Ipinahayag ng Diyos ang kanyang anak kay Pablo. At pagkatapos nun, sa Galatia 4:19, sinabi ito ni Pablo sa simbahan sa Galatia. Sabi niya, mga anak ko, na muli kong dinaramdam sa panganganak hanggang sa si Kristo ay mahubog sa inyo. Ngayon sinasabi ni Pablo, ako'y nanganganak na parang isang inang nanganganak. Siya ay nanganganak, sinisikap na maipakita ang anyo ni Kristo sa simbahan sa Galacia. Hindi ko talaga alam ang ibig sabihin nito hanggang sa pumunta ako sa New York at sinimulan ng ministeryo. Ngayon, parang alam ko na ang ibig sabihin noon, di ba? Parang nanganganak ako, pero walang lumalabas. Pasensya na, hindi ko alam ang ibig sabihin nito ha. Pero ang nais sabihin ni Pablo ay nagsusumikap siyang hubugin si Kristo sa mga miyembro ng simbahan. At iyan ang ipinanganganak ni Kristo para sa atin na yon, para sa bawat isa sa atin. At idinadalangin ko yan, na si Kristo ay mahayag sa inyong lahat ng paisa-isa. Amen?
Kaya nang mahulog si Adan, ang sumpa na ibinigay ng Diyos sa babae ay ito, na mas lalo kang sasakit kapag nanganak ka. Tama ba? Sakit sa panganganak, yan ang sumpa ng pagbagsak para sa babae. Pero sa espiritual na aspeto, iyon ang ating nararanasan. Masakit, hindi madaling ipanganak si Kristo sa atin, hindi ba? At yan ang mga sakit ng panganganak na aming pinagdadaanan. Pero kailangan nating pagdaanan iyon. Dahil kapag isinilang na si Kristo, wala nang saysay ang sakit na iyon. Nakakalimutan mo ang lahat dahil sa labis na saya. Kaya ito ang inaasahan natin. Kaya sa Galatia 2, versikulo 20, sinasabi ni Pablo ito, ako'y ipinako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kaya't dalangin ko na ito ang maging ating pagpapahayag ng pananampalataya ngayon. Amen? Kaya nga dumating ang Diyos para sabihin sa kanya ang tungkol sa kapanganakan ni Isaac. Kaya ngayon, sinasabi niya sa atin, ipinapangako niya sa atin na si Kristo ay isisilang sa atin. Pangalawa, lumapit ang Diyos kay Abraham upang sabihin sa kanya kung bakit niya pinili si Abraham. Bakit pinili ng Diyos si Abraham? Bakit pinili ng Diyos si Abraham? Kung titingnan mo sa Genesis 18 versikulo 9, diretsong sinabi sa kanya ng Diyos, ito ang dahilan kung bakit kita pinili. Sinasabi sa versikulo 11, sapagkat pinili ko siya upang utusan niya ang kanyang mga anak at ang kanyang sambahayan pagkamatay niya, na ingatan ang daan ng Panginoon sa paggawa ng katuwiran at kahatulan, upang may sakatuparan ng Panginoon kay Abraham ang kanyang sinalita tungkol sa kanya. Kaya sabi ng Diyos, pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang mga inapo na sundin ang salita ng Diyos, upang ituro ang salita ng Diyos sa kanyang mga inapo, upang ang mga inapo ni Abraham ay pagpalain. Ayan ang dahilan kung bakit pinili ng Diyos si Abraham. Kaya sa Isaiah 41, mga versikulo 8 hanggang 10, sabi ng Diyos, pinili kita, sasamahan kita, tutulungan kita, at hahawakan kita sa aking matuwid na kanang kamay, dahil ikaw ay inapo ni Abraham. Ano? Iyan ang sinasabi ng Diyos dito. Si Abraham aniya ay aking kaibigan. Kaya kayo ang kanyang mga espiritual na inapo. Kaya kahit hindi ka kasing buti ni Abraham ngayon, tutulungan pa rin kita dahil inapo ka niya. Tama, yan ang sabi ng Diyos. Kaya si Abraham ang pinagmumula ng pagpapala para sa lahat ng mananampalataya, kahit na ang ating pananampalataya ay hindi umabot sa antas na iyon. Kung tayo'y naniniwala kay Kristo, tayo'y kay Abraham, tayo'y kanyang mga inapo, kaya tayo'y pinagpala kasama ni Abraham. Ibig sabihin ay natatanggap natin ang parehong pagpapala. Ang ganda talaga niyan, di ba? At pagkatapos, pangatlo, nagpakita ang Diyos kay Abraham para ibunyag ang sikreto tungkol sa paghatol sa Sodoma. Okay, naparito ang Diyos upang ihayad ang sekreto tungkol sa paghatol sa Sodoma. Kung titingnan mo ang Genesis, Kabanata 18, mga bersikulong 16 at 17. Kaya ang Diyos at ang dalawang anghel na sumama sa kanya ay patungo sa Sodoma, tama ba? Inapaalis na siya ni Abraham. At pagkatapos, sa talata 17, ito ang sinabi ng Diyos kay Abraham. Sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Sinasabi ng Biblia na si Abraham ay kaibigan ng Diyos. Tama ba? Si Abraham lamang ang tanging taong binigyan ng karangangan iyon na siya ay kaibigan ng Diyos. At alam mo, ang mga kaibigan ay nagbabahagi ng mga sikreto. Tama ba? Pwedeng sabihin sa kaibigan ng iyong mga lihim, pero huwag magtiwala sa kanila. Dahil pagkalipas ng ilang taon, baka hindi mo na sila kilala o kung nasan sila. Pero kung kasama ang Diyos, maaali mo siyang pagkatiwala, di ba? At alam ng Diyos kung sino ang mapagkakatiwalaan niya. At kay Abraham, isiniwalat niya ang kanyang lihim.
Wawasakin ng Diyos ang Sodoma at Gomora at husgahan ninyo ito, ngulit sinabi na ito ng Diyos kay Abraham noon pa man. Kaya bakit mahalaga ito para sa atin? Dahil ang paghuhukom sa Sodoma at Gomora ay isang paglalarawan ng paghuhukom na darating sa mundo sa huling panahon. Kaya, sa madaling salita, bilang mga inapo ni Abraham, bibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon upang malaman ito ng maaga upang tayo ay maging handa. Tama ba? At hindi lamang iyon, si Lot na naninirahan sa Sodoma, ayon sa Biblia, ay naligtas dahil kay Abraham. Iniligtas ng Diyos ang marami dahil kay Abraham. Kaya bakit sa tingin mo sinasabi ng Diyos kay Abraham ang tungkol sa paghatol sa Sodoma dito? Ito ay dahil maraming nasa isip ang Diyos. At sinasabi niya kay Abraham upang manalangin si Abraham para sa kanya, upang mailigtas siya ng Diyos. Nang marinig ni Abraham ang tungkol sa paghatol sa Sodoma, agad niyang naisip ang kanyang pamangkin na si Lot, tama ba? At nagsimula siyang manalangin sa Diyos. Tingnan natin ang paghatol sa Sodoma. Ilan sa mga katangian ng paghahatol na ito? Anong klaseng paghahatol yun? Una sa lahat, ito ay isang paghuhukom kung saan ang Diyos mismo ay bumaba. Ang Panginoong Diyos mismo ay personal na bumaba mula sa langit upang patunayan kung tunay nga ang kanyang narinig. Yan ang sinasabi sa mga bersikulo 20 at 21, hindi ba? Sinasabi sa Genesis 18:20 at 21 at sinabi ng Panginoon, ang daing ng Sodoma at Gomora ay tunay na malakas at ang kanilang kasalanan ay totoong mabigat. Bababa ako ngayon at titingnan ko kung ginawa nga nila yung ayon sa sigaw na dumating sa akin. At kung hindi, malalaman ko. Kaya't direktang bumaba ang Diyos upang tingnan kung totoo ang kanyang narinig. Ganito ba talaga sila kasama? At kung oo nga, huhusgahan niya sila, di ba? Ganito humahatol ang Diyos sa buong kasaysayan ng pagtubos. Tama ba? Sa Genesis 11, talata 7, nang hatulan ng Diyos ang mga taong nagtatayo ng tore ng Babel, bumaba rin siya. At pinangalat niya sila sa pamamagitan ng paglito sa wika. Tama ba? Yon ay sa Babel. Noong ang mga Israelita ay dinaranas ng paghihirap sa Egypto, sa Exodo Kabanata 3, talata 8, sinasabi na ang Diyos ay bumaba upang makita ang paghihirap ng kanyang bayan, ang mga Israelita. Kaya sa huling panahon, mangyayari rin ang parehong bagay. Bababa ang Diyos at hahatulan niya ang masasamang gawa at ang masasamang salita ng lahat ng tao sa mundong ito. Ang pagkakatulad sa pagitan ng Baben at Ehipto at Sodoma. Yun ba? Kung titingnan mo sa Pahayag 11, versikulo 8, sinasabi na ang Babylonia at Ehipto at Sodoma ang lugar kung saan ipinako sa krus si Kristo. Sinasabi nito na si Jesus ay ipinako sa krus sa Sodoma, sa Babylonia at sa Ehipto. Pero ayon sa kasaysayan, si Jesus ay ipinako sa krus sa Jerusalem, tama ba? Kaya sa espiritual na aspeto, ang ibig sabihin nito ay ang mga lungsod na ito ay kumakatawan sa masamang mundo. Ipinako ninyo si Jesus sa krus, tama ba? At sa Pahayag, Kabanata 1, versikulo 7, sinasabi, pagbabalik ni Kristo, makikita siya ng lahat ng mga tumusok sa Kanya. Makikita siya ng lahat ng tao sa mundo, maging ng mga tumusok sa Kanya. Ang mga tumusok kay Jesus ay namatay 2,000 taon na ang nakalilipas, tama ba? Ang ibig sabihin niyan ay kahit ngayon, may mga tao pa rin na nagpapako at tumutusok kay Jesus sa krus ngayon. At sino ang mga taong yun? Sinasabi sa Juan 8:37, ang mga taong hindi tumatanggap sa mga salita ni Jesus ang siyang nagtatangkang pumatay sa kanya. Kasi tingnan mo, sa Juan 1:1, sino si Jesus? Siya ang salita ng Diyos, di ba? Si Jesus ang salita ng Diyos at sa Juan 1:14, sinasabi na ang salita ay naging laman at nanirahan sa gitna natin. Kaya ang pagkakakilanlan ni Jesus ay ang salita ng Diyos. At kapag naririnig mo ang salita ng Diyos, tinatanggap mo si Jesus sa loob mo sa iyong puso. Pero kung hindi mo tinatanggap ang salita,
ibig sabihin ay tinatanggihan mo si Jesus. At kapag tinatanggihan mo si Jesus, tinutusok mo siya, ipinapako mo siya sa krus, ipinapako mo siyang muli sa krus. Kaya sa mga huling araw, magkakaroon ng kawalan ng pananampalataya tulad ng nangyari sa buong kasaysayan. Iyan ang ipinopropesiya ng Biblia. At darating ang Diyos at hahatulan lan. Pangalawa, ang paghatol na ito, ang sanhi ng paghatol sa Sodoma ay ang sexual na imoralidad. Ang dahilan ng paghatol ay sexual na imoralidad. Sa Genesis, Kabanata 11, versikulo 5, sinasabi, "At tinawag nila si Lot at sinabi sa kanya, Saan naroon ang mga lalaking dumating sa iyo ngayong gabi? Ilabas mo sila sa amin upang makipag-ugnayan kami sa kanila." Kaya ang mga tao sa Sodoma ay labis na nagkasala at tiwali, kaya't nais nilang makipag-ugnayan sa dalawang enghel na isinugo ng Diyos. Kaya laganap ang sexual na imoralidad sa Sodoma at Gomora, gaya na lamang ng nangyayari ngayon sa buong mundo. Kaya naman, kontrobersyal na ang paksang ito nitong mga nakaraang araw, hindi ba? Naniniwala akong ito ang unang pagkakataon ng homosexualidad na lumitaw sa Biblia. Kaya anong masasabi natin tungkol dito? Marami. Pero isa lang ang masasabi ko. Malinaw na sinasabi ng Biblia na ang homosexualidad ay isang kasalanan, tulad ng pangangalunya na isang kasalanan. Sana ay magkasundo tayong lahat na ang pangangalunya ay isang kasalanan, hindi ba? Ano ang pangangalunya? Kapag ang isang may asawa ay may relasyon sa iba. Dahil sa kasal, nangangako ka na iisang tao lang ang mamahalin mo. Eh ang pangangalunya ay isang kasalanan dahil ito ay isang pagtataksil sa tipang ito. At ang homosexualidad ay pareho lang din. Ito ay isang pagtataksil sa tipan, ang natural na pipa ng kasal na ipinagkaloob ng Diyos sa sangkatauhan. Dahil sinabi ng Diyos, ang isang lalaki at isang babae ay dapat ikasal. Ang anumang bagay na bukod diyan ay hindi naaayon sa mga batas ng Diyos, tama ba? Kaya paglabag sa batas na yan, kaya nga kasalanan yan. Kung paano ang pangangalunya ay isang kasalanan, ang homosexualidad sa diwa na yan ay isang kasalanan dahil nilabag mo ang mga batas ng Diyos, tama ba? Kaya hayaan na lang natin yan, Bona. Pero isa itong kasalangan. At iyan ang isa sa mga sanhi ng paghatol na dumating sa Sodoma at Gomora. Kung titingnan mo sa 2 Pedro 2, mga bersikulo 7 at 8, sinasabi nito, ang mga taong iyon ay pinahihirapan araw at gabi dahil sa mga kasamaang ginagawa ng mga taong ito rito sa Sodoma at Gomora. At kapag iniisip mo ang Sodoma at Gomora, talagang ipinapaalala nito sa atin ang kasalukuyan, ang mundong ating ginagalawan ngayon. Kaya dapat nitong ipaalala sa atin na talagang papalapit na tayo sa mga huling araw, na kailangan talaga nating maging handa sa paghuhukom. Kailangan nating maging handa. At pagkatapos, panghuli, pangatlo, ang paghuhukom na ito ay isang pagbabala ng paghuhukom sa mga huling panahon. Okay? Ang paghuhukom sa Sodoma at Gomora ay isang paglalarawan ng paghuhukom na darating sa mga huling araw. Ano ang ilan sa mga katangian ng mga taong nakarinig ng salitang ito? Pakibasa ang Genesis Kabanata 11, talata 14. At tingnan natin kung paano sila tumugon sa sinabi ni Lot. Genesis 19, versikulo 14. Kaya sinasabi sa Genesis 11:14, lumabas si Lot at kinausap ang kanyang mga manugang na mga mag-aasawa sa kanyang mga anak na babae at sinabi, magtindig kayo, umalis kayo sa lugar na ito sapagkat wawasakin ng Panginoon ang lungsod. Ngunit sa kanyang mga manugang ay nagunwari siyang nagbibiro. Anong ibig sabihin nan? Narinig ng dalawang manugang na lalaki ang sinabi ni Lot
at pinagtawanan nila siya. Hindi ka naman siguro seryoso, di ba? Tinanggap nila ito bilang isang biro. Itinuring nilang biro ang babala ni Lot tungkol sa paghuhukom. At alam mo, nangyayari rin ito mailan, di ba? Kapag ang mga Kristiyano ay lumalabas sa mundo at nangangaral ng Ebanghelyo at nagbabala sa kanila tungkol sa darating na paghuhukom, hindi ba't pinagtatawanan kayo ng ilang tao tungkol dyan? Hindi ako pwedeng magseryoso. Naniniwala ka ba talaga gan? Sabi nila, di ba? Maging ang mga manugang nila at na nakatakdang ikasal sa kanyang mga anak na babae ay pinagtawanan din nila siya. Kaya hindi sila sumama sa kanya. Kaya't may pagkakataong maligtas ang dalawang manugang na ito at sa kanyang asawa, ang asawa ni Lot, at sa marami pang ibang tao. Sigurado akong naglibot si Lot at nagkwento sa marami sa kanyang mga kababayan, tama ba? Hindi mo ba akalain na sasabihin niya ito sa pamilya ng mga manugang niya, sa mga magulang nila, at sa mga biyenan niya, di ba? Pero hindi sinasabi ng Biblia na sila ay nagmula sa Sodoma, tama ba? Kaya hindi sila naniwala sa bangka, pinagtawanan nila ito. Yan ang reaksyon ng mundo ngayon. Kaya sinasabi ito sa Mateo 22, versikulo 14, sapagkat marami ang tinatawag. Maraming tao ang tinawag nila at, uy, paparating na ang paghuhukom, kaya kailan mo na umalis? Mag-impake ka na ngayon ding, tinawagan nila ang lahat gamit ang kanyang cellphone. Nagpadala ng text sa lahat, marami ang tinatawag, ngulit kakaunti ang napili. Tatlo lang ang lumabas, di ba? Apat nga, pero may isa namang namatay sa gitna, di ba? Kaya 3 tao lamang ang naligtas. Marami ang tinawag, ngunit kakaunti lamang ang napili. At ipinapakita nito sa atin kung ano ang mangyayari sa huli, Deses. Ang paanyaya na tanggapin si Kristo at iwasan ang paghatol ay naipalaganap na sa buong mundo. Marami ng tinawag, pero ilan lang ang nandito ngayon, di ba? Pareho lang. At alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Natatandaan niyo ba ang asawa ni Lot? Sinabi ni Jesus sa Lucas 17:32, "Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot." Yan ang mga salita ni Jesus. Anong nangyari sa asawa nila? Sumama siya sa kanila, pero binalaan sila ng mga anghel, di ba? Huwag kang lumingon dahil mamamatay ka rin naman. Kaya naiisip mo ba na tumatakbo ka? Nandito ang asawa mo at siya'y naging haliging asin at nadurog. Narinig mo naman yun, di ba? Malamang makikita mo ito ng peripheral. Ayaw mo bang lumingon sa nakaraan, di ba? Lumingon ka, pero hindi na ginawa, di ba? Ibig sabihin niyan ay naligtas siya. Kaya nga siya naligtanes. Naiisip mo ba yon? Tumatakbo ka at ramdam mo ang pagkahuli ng taong ito. Natural lang naman sa atin ang gustong lumingon sa nakaraan, di ba? Ngunit hindi lumingon si Lot. Pero ginawa nga yun ng asawa ni Lot, di ba? Kaya sa Genesis 19:26 ay sinasabi na ang kanyang asawa mula sa likuran niya ay lumingon at siya ay naging haliging asin. Dahil nandun pa rin ang puso niya, nung pa rin sa Sodoma, ang bahay ko, ang sofa ko, ang TV ko. Binili ko lang ito noong nakaraang linggo. Dapat dinala na. Kaya lumingon siya pabalik, di ba? Ganito ang sinasabi sa Lucas Kabanata 9, versikulo 62. Datapo at sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at paglingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kaya kung nakapagdesisyon na tayo na maniwala kay Kristo at gumawa para sa Kanya, kailangan nating magpatuloy. Huwag kang lumimon. Sinasabi sa Hebreo Kabanata 12, versikulo 1 at 2, kaya nga, yamang napapalibutan tayo ng napakaraming saksi, itabi naman natin ang bawat pasanin at ang kasalanang pumipigil sa atin, at ating takbuhin ng may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harap natin, na itinutuon ng ating mga mata kay Jesus, ang may akda at tagapagpasakdal ng pananampalataya. Kita nyo, kailangan lang nating ituon ang ating mga mata kay Jesus at magpatuloy sa unahan. Hindi makalimon. Kaya iyan ang katangian ng paghuhukom na nagganap sa Sodoma.
At ang dahilan kung bakit naligtas si Lot ay dahil nanalangin si Abraham para sa kanya. Kaya, panghuli, titingnan ko ang panalangin ni Abraham. Kailangan nating manalangin ng ganito kung gusto nating iligtas ang ating mga mahal sa buhay. Kaya paano nanalangin si Abraham? Una, mas napalapit siya sa Diyos habang siya ay nananalangin. Kaya kapag tayo ay nananalangin, mas nalalapit tayo sa Diyos, hindi mas lumalayo. Ang ating panalangin ay panahon ng paglapit sa Diyos, hindi ba? Sa Genesis 18:23, sinasabi nito, lumapit si Abraham o sinasabi ng ibang versyon, lumapit si Abraham at nagsabi, tunay bang lilipunin mo ang mga matuwid kasama ng mga masama? Abraham, nang sabihin sa kanya ng Diyos, oy, hahatulan ko ang Sodoma. Nagulat si Abraham, di ba? Pero ang pamangkin kong si Lot ay nakatira doon. Kaya ano ang ginawa na, mas lalo siyang lumapit sa Diyos. Siguro para pigilan siya o kung ano pa man, di ba? Mas napalapit siya sa Diyos. Sa Mateo 26:39 nang ibigay ni Jesus ang kanyang huling panalangin sa Getsemani bago siya namatay sa krus, lumayo rin siya ng konti, mas lumapit sa Diyos upang manalangin sa Kanya. Kaya ang ating panalangin ay dapat na mas mapalapit sa Diyos. Dapat kang mapalapit sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita at sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pangalawa, ang panalangin ni Abraham ay isang panalangin na may kamalayan sa sarili. Ilalanin mo muna ang sarili mo bago ka manalangin. Sa Genesis 18, talata 27, ganito niya binubuksan ang kanyang panalangin sa Diyos. Sabi niya, ngayon, narito, ako'y nangahas na makipag-usap sa Panginoon. Bagamat ako nga, alabok at abulaman. Sabi niya, ako'y alabok at abulamang sa harap ng Diyos, ngunit nangahas ako makipag-usap sa iyo. Kahit si Socrates ay nagsabi, kilalanin mo ang iyang sarili, hindi ba? Kailangan natin kilalanin ang ating mga sarili. Kung tayo ay naliligaw tungkol sa kung sino tayo, ang ating panalangin sa Diyos ay hindi magiging tama. Natatandaan mo ba yung lalaking pariseo na nananalangin sa Lucas 18? Dalawang lalaki ang nanalangin, isang pariseo at isang maniningil ng buwes. Tumayo ang pariseo at nanalangin, Diyos, salamat at hindi ako gaya ng ibang tao. Hindi ako manluloko, madaya ako, hindi ako mangangalunya. Di ako gaya ng maniningil ng buwis. Nag-aayuno ako ng makalawa kada linggo. Nagbabayad ako ng ikapo ng lahat ng kita ko. Napakamatuwid niya sa sarili habang nananalangin. Ang maniningil ng buwis ay matagal nang naroon. Hindi man lang siya makapagsalita, hindi niya magawang iangat ang kanyang mga mata sa langit. Dinadagukan lang niya ang dibdib niya. Sinabi niya, Diyos ko, mahabag ka sa akin, isa akong makasalanan. Kaya sa versikulo 14, sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang maniningil ng buwis ay umuwi sa kanyang bahay na inaaring ganap kaysa sa isa. Sapagkat ang bawat nagmamataas ay ibababa, ngunit ang nagpapakumbaba ay itataas. Kaya kailangan nating tunay na magpakumbaba sa harap ng Diyos kapag tayo ay nananalangin. Sinasabi sa Santiago 4:6, ang Diyos ay putol sa mga mayabang. Ang Diyos ay laban sa mga palalo. Sasagutin ka ng Diyos kung ikaw ay mayabang, nang bibigyan niya ng higit na biyaya ang mga mapagpakumbaba. Pangatlo, ang panalangin ni Abraham ay isang panalangin na humihingi ng katarungan sa Diyos. Hindi niya hinahangad ang sarili niyang hustisya, ngunit hinahanap niya ang hustisya ng Diyos. Sabi niya, idadamay mo ba ang matuwid sa masama? Kung may 50 matuwid, itutuloy ang pagwasak? Paano kung 40, 30, 20, o 10 na lang? Sa Genesis 11:25, sinasabi niya, hindi ba haatulan ng hukom ng buong lupa ang katuwiran? Tiyagan ito ang panalangin ni Abraham. Naghahangad siya ng awa at habag batay sa katarungan ng Diyos.
Ya Diyos, ikaw ay isang makatarungang Diyos. Ito ang tamang bagay. Pero sana maawa ka sa pamangkin kong silo. Kung mayroong lamang 10 taong matuwid, ililigtas mo ba ang Sodoma? At sinabi ng Diyos, sige, kung mayroong lamang 10. At naisip ko, bakit 10, di ba? Isa itong simbolikong numero, ngunit isipin din ito. Naroon si Lot, ang asawa ni Lot, ang 2 anak na babae ni Lot. Apat yan! Alam mo na, may mga piyansi ang 2 anak na babae na yun, di ba? Anim yan. At itong 2 manugang na lalaki, malamang may mga magulang, 4, di ba? 10 tao yan. Kaya malamang iniisip ni Abraham, sige, malamang nangaral na si Lot ng ebanghelyo sa kanyang mga biyenan. Kahit papaano, tama ba? Kaya magkakaroon ng kahit 10 matuwid na tao roon. Ngunit tila hindi siya nag-ebanghelyo sa kanila o hindi nila ito tinanggap. Kaya wala pang 10 matuwid ang nasa Sodoma. Kaya ito ang uri ng panalangin na kailangan nating ipanalangin upang hanapin ang hustisya ng Diyos. Kaya ito ang isang panalangin. Ito ay ang pagsasaayos ng ating kalooban upang umangkop sa kalooban ng Diyos. Karamihan sa mga tao ay nananalangin ng patalikod at pabaliktad. Gusto nating ibagay muli ang Diyos para sa atin. Tama ba? Ngunit ang panalangin ay muling pagtutuon ng ating kalooban upang ito ay umayon sa kalooban ng Diyos. At iyan ang ginawa ni Abraham. At pagkatapos, sa wakas, ang numero 4, ang panalangin ni Abraham ay isang walang humpay na panalangin. Ano ba yon? Ito ay isang walang humpay na panalangin. Hindi siya sumuko hanggat hindi niya nakukuha ang sagot na gusto niya. Kaya nakikipagnegosasyon siya sa Diyos, tama ba? 50, matuwid, 40, 30, 20, sa wakas ay 10. Yun ang nasa isip na. Okay, kung makakarating ako sa 10, yan ang layunin ko, di ba? Kaya nung umabot siya sa 10, sabi niya, sige, alam ko na ang sagot ko, di ba? Sa Lucas 18, versikulo 1, itinuro sa atin ni Jesus kung paano manalangin. Sabi niya, isinalaysay niya sa kanila ang isang talinghaga upang ipakita na sa lahat ng oras dapat silang manalangin at huwag mawalan ng loob, hindi ba? Sa pananalangin, huwag mawala ng pag-asa. Ituloy mo hanggang sumagot siya. Ikinuwento niya ang talinghaga ng balong, nagnanais na marinig ang kanyang kaso na inihaharap sa hukom tuwing umaga. Sa wakas, nagsawa na sa kanyang hukom. Kaya sabi niya, nung gabi natutulog siya, parang, sige, bukas kung pupunta siya, sasagutin ko siya. Pero kung ganon, hindi siya pumasok bukas, di ba? Kaya kung umalis siya, makukuha sana niya ang sagot. Kaya hindi tayo dapat sumuko sa ating panalangin. Kaya sinasabi sa Lucas, Kabanatang 18, mga bersikulo 7 at 8. Ngayon, hindi ba't igagawad ng Diyos ang katarungan para sa kanyang mga hinirang na sumisigaw sa kanya araw at gabi? At magtatagal ba siya sa kanila? Sinasabi ko sa inyo na agad niyang ibibigay ang katarungan para sa kanila. Gayunpaman, pagdating ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa, kaya't kapag ang kanyang bayan ay dumaing sa kanya araw at gabi, sasagutin sila ng Diyos. Kailangan nating manalangin ng walang humpay. Kaya sa wakas, tingnan natin ang isang talata. Pakibasa ang Lucas 11, mga bersikulo 8 to 10. Lucas, Kabanata 11, mga bersikulo 8 hanggang 10. At gusto kong sabay-sabay tayong magbasa kung maaali. Basahin nating lahat ng sama-sama ang Lucas, Kabanata 11, mga talata 8 hanggang 10. Hamba na? Simulan! Sinasabi ko sa inyo, kahit hindi siya bumangon at magbigay sa kanya ng kahit ano, dahil kaibigan niya ito, dahil sa kanyang pagtitiis ay babangon pa rin siya at ibibigay ang kailangan niya. Kaya't sinasabi ko, humingi kayo at kayo'y bibigyan, maghanap kayo at makakatagpo, kumatok kayo at pagbubuksan kayo, sapagkat ang humihingi tumatanggap, ang humahanap ay nakakasumpong, at ang kumakatok ay pagbubuksan. Amen. Kita nyo, ikinukwento ni Jesus ang talinghagang ito tungkol sa isang kaibigan na may panauhim. Ngunit wala siyang pagkain, kanya pumunta siya sa bahay ng kanyang kaibigan noong gabi, kumatok sa pinto at humingi ng tinapay. Kahit pa matalik mong kaibigan siya, hindi ka pa rin babangon dahil natutulog ka na. Parang, andito na ako sa kama ko, hindi pa ako babangon.
Pero kung patuloy kanyang iniistorbo ng maraming oras, babangon ka rin naman dahil sa pagpupursigi niya, di ba? Kasi nakakainis na talaga na. Iyan ang sinasabi ng Diyos. Inisini mo ng kaunti ang Diyos sa iyong panalangin. Kumatok sa pinto niya hanggang sasabihin niyang, tama na, sasabutin kita. Pagkatapos ay matatanggap mo. Dalangin ko na ang ating panalangin ay maging ganito kawalang humpay na panalangin tulad ng kay Abraham at sa pamamagitan ng ating panalangin naway iligtas ng Diyos ang ating mga mahal sa buhay tulad ng pagliligtas ng Diyos sa marami dahil kay Abraham, hindi ba? Kaya bilang konklusyon, ganito hanggang mangyari eh. Sa ikalawang pagparito, dalawang bagay ang ating napag-usapan. Ang kapanganakan ni Isaac at ang paghatol sa Sodoma. Tama ba? Sa ikalawang pagparito, ang kapanganganak ni Kristo sa mga puso ng kanyang mga tunay na banal. At pangalawa, ang paghuhukom sa iba pang bahagi ng mundo. Kaya't manalangin tayo ng walang humpay tulad ni Abraham upang tayo ay maging handa para sa darating na paghuhukom. Amen? Sige, magdasal tayo. Mahal na Ama sa Langit, maraming salamat po sa inyo. Dahil sa katuruang ito tungkol kay Abraham at sa paghuhukom na darating sa mundo. Diyos Ama, tulungan mo po kaming maging walang humpay sa aming panalangin tulad ni Abraham upang ito ay magdulot ng kaligtasan. Hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga mahal sa buhay, para sa ating mga anak, para sa ating pamilya at mga kaibigan. At naway pagpalain sila sa pamamagitan natin na mananalangin ng ganito. Amang Diyos, nais po namin ipanganak si Kristo sa amin, Panginoon. Diyos, dalangin ko na ikaw ay gumawa ng makapangyarihang paraan sa pamamagitan ng iyong salita at espiritu upang si Kristo ay mahayag sa bawat isa sa amin, upang sa aming paglabas sa mundo, naway makita kanila, Panginoon, at naway matanggap kanila at luwalhatiin ka. Sa pamamagitan ng ating mga kilos, sa pamamagitan ng ating mga salita, lubos po kaming nagpapasalamat sa biyayang ito. Luwalhati sa iyo at sa ngalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Diyos sa ating palakpak.